maybe it's a sign up until now hindi ka pa rin kumukuha ng reliable dashcam, no? So this is the perfect one for you, kaswabe. It is an essential para sa lahat ng mga drivers na katulad natin na magkaroon tayo ng third eye on the road. This compact device here captures every moment, kaswabe, providing crucial evidence lalong-lalo na pag meron mga aksidente at insidente. Join me on this video para bigyan natin ng review ang 70My Dashcam A510 para explore natin ang user-friendly interface niya, and meron itong high quality of video recording because of the Sony Starvis 2.0, unmatched capabilities, smart functionalities, and syempre titingnan natin kung paano niya ma-enhance ang ating driving experience. This is a promising contender in the realm of automotive technology. Suave, let's begin. So this time, ipapaalam ko naman sa inyo, kaswabe, kung ano ang key features ng ating 70My Dashcam A510. Number 1, Sony Starvis 2.0 LMX675. So meron tayong high frame rate na 60 frames per second na nakakapag-deliver ito ng stunning image and video na 5 megapixel 1944p. Pero meron tayong mga choices when it comes nga pala sa kanyang resolution. For me, syempre yung the best yung pipiliin ko. So nakakatiyak tayo na malinaw yung detalye natin. Umuulan man katulad ngayon, maaraw, mababa yung liwanag. Pero syempre, huwag mong sisihin yung dashcam natin pag naka-heavy tint ka. Yung mga super black talaga. Depende rin yun kung ano yung nakikita talaga sa lens ng ating dashcam. Pinaka-perfect syempre, hindi ganun kabigat yung tint na ginagamit natin para mas maging klaro at effective yung stunning image na nakikita natin. Second key feature niya, kaswabe, is yung pagkakaroon ng 4G connectivity. Meaning to say, instant application alert na nagsasend ng notification sa ating telepono sa mga pagkakataon na meron siya collision or may mga suspicious incident. Dediretso yan sa telepono natin. This is the application interface once 4G connectivity is enabled and SIM card is activated on the device. Nakakamangha din ang features na to para ka may CCTV on the fly wherever mapunta ang kotse natin. Tatlong key features ito: remote surveillance, vehicle location, and alarm center kung saan nagtatago ang file natin pag nagkaroon ng banggaan or collision. Kasi dito sa device natin, meron ditong slot ng SIM card. Kinakailangan, of course, activated yon kahit papano hindi siya zero balance para magamit talaga natin yung pinaka-key features niya. Ngayon lang ako nakita or nakapag-install ng isang dashcam na meron ganong klaseng feature, kaya talagang napaka-useful nito eh. The next key feature niya is yung pagkakaroon ng wide-angle lens. Dito sa harap tsaka sa likod, meron siyang 140 degrees. So kahit andito lang tayo sa linya natin, sa kabila, nakikita mo rin. Doon naman sa likod, pwede natin i-adjust pa vertical and pa horizontal kasi meron siyang mirror effect. So depende sa'yo kung gusto mong nakikita sa kanan yung kaliwa, tapos yung kaliwa naman sa kanan. Pero ang importante nyon, kung ano yung na-vision mo when you are here sa driver cockpit, yun rin yung nakikita ng ating 70My Dashcam A510. Meron siyang advanced driving system or yung ADAS na tinatawag, hindi pangalan ng tao. Dagdag ito sa kaligtasan. Meron siyang key feature dito sa 70My Dashcam natin na nagagamit sa mga modernong sasakyan. So, ang advanced doon, kahit anong klase ng sasakyan natin, parang nakakuha ka na ng feature ng bagong sasakyan. Nandito yung forward collision alert, lane departure alert, and front vehicle start alert. Yung forward collision alert, hindi ko pa tinry. Alangan naman isugal natin yung sasakyan para makita natin yung notification. Sa telepono natin, pwede i-browse and even doon sa unit para i-turn off mo or i-turn on, depende kung saan ka pinaka-komportable. Panglimang key feature natin, kaswabe, yung pagkakaroon niya ng built-in GPS. Kasi nandyan yung real-time trip data natin. While we are recording sa ating dashcam na 70My, nandun yung ating speed by kilometers, yung oras, yung saktong compass navigation ng specific location natin. Ay napaka-essential niyan, lalong-lalo na pag nagkaroon ng aksidente. Magkakaroon tayo ng police report. Pag magke-claim tayo ng insurance, yun yung specific documents na hinahanap rin doon at makakatulong talaga. Alam ko, kaswabe, magugustuhan mo tong feature na to kasi even me, first time kong nakaranas ng ganito, meron siyang 24-hour surveillance. Nandyan yung mga devices, pinakabit na natin. Pag nag-off tayo ng makina or park mode na tayo, yung device magkakaroon siya ng indication na mag-e-enter siya sa park mode. Optimization yan ng 1 frames per second
Sa 30 minutes, i-compress niya into 1-minute video. Pag meron tayong kinakailangan na files, kunyari, nabangga to, di ba? Hanapin mo kung anong oras, pwede mong i-browse sa cellphone or kunin natin yung pinaka-micro SD card sa device tapos ilagay natin sa mga computer. Example, yung duration of parking surveillance. Merong unlimited, 12 hours, pero para sa akin, 24 hours kinuha ko. Collision detection, kung high, medium, or low. Huwag naman low. Baka mamaya umulan lang na malakas, akala niya nayanig na yung sasakyan natin, di ba? Time-lapse photography and vehicle battery protection. So don't worry kaswabe kasi nakakonekta yan sa fuse box natin. Pero ang sabi dito, the parking monitoring line will cut off the power supply of the dashcam to protect the battery. So nilagay ko lang siya sa medium. For the final kaswabe, yung pagkakaroon niya ng compact design. Ewan ko lang sa lahat ng mga na-review natin na dashcam, para sa akin, yung inilagay ito sa front windshield, saktong-sakto yung screen niya sa eye level ng driver talaga. Some others kasi, nagtatago talaga yung screen, nakaliyad talaga sa shape ng front windshield. Yung iba naman, litaw na litaw yung dashcam. Ito in between siya. Tapos yung rotating camera natin, actually pwede mong i-360 degrees talaga yung pag-ikot sa kanya. Pag nagkamali ka, pwede mong i-adjust naman dito sa settings ng ating device sa telepono. Kasi yung dati, nagkaroon ako ng pagkakamali, baliktad yung sa likod, hindi ko na ma-upside down, pero dito, meron tayong option, and even doon sa likod, baliktad talaga ngayon yan, pero naiayos ko nga dahil sa setting sa device natin dito sa telepono. Para sa akin, yan ang mga mababagsik, talaga naman napaka-useful na features ng ating 70mm dashcam A510. This time around naman kaswabe, pakita ko sa inyo kung paano ko siya in-unbox at kung anong mga accessories ang kasama mismo dito sa package ng ating 70mm dashcam. Guys, this is our 70mm A510. Rotating yung camera. Ito yung mic, yung mga power button, speaker, power source nandito, then micro SD. Ito naman yung adhesive para dun sa front windshield ng Navara. All good. Then after, we have the memory card, 32 gig. So first settings, ilalagay natin yung date and time. So plus minus dito yan, 2024, check. Ay, installation. Download the app, accept. Alam ko na download ko na to Advanced tayo iOS. O di ba? Sabi sa inyo advanced tayo. Open dashcam with screen. Click at the bottom of the recording screen. Enter the settings page. Select system settings, Wi-Fi hotspot. Turn on. Yeah. Format successful. Ito pipindutin. System. Wi-Fi hotspot on. Okay. Yon. So ilalagay natin ngayon dito sa cellphone, syempre. Connecting. Please confirm authorization. Yan. Okay. Connect to the dashcam hotspot. Join. Allow. Yun, okay. Kung ano yung nandito na camera, of course, yun yung nakikita. Tapos browse na lang natin yung
other settings dito para mas maintindihan pa natin. This is the 4G hardwire para sa 4G connectivity. Kala ko nawawala. Ito yung wiring papunta ng fuse box. Ito naman yung para dun sa dashcam. Kaswabe, time check is 15 minutes para install natin yung 4G hardwire kit. Ito na yung device natin. Wiring niya, dadaan natin dyan. Tapos, kinabit na natin ngayon sa 70My dashcam. Ito yung original na wiring natin nung wala pa yung 4G hardwire kit. Pero ngayon meron na tayo, ito nang gagawin, tatanggalin na pala namin to. Yung rear camera natin, of course, dumaan yan dito sa A pillar, B pillar, up until doon siya. Ang nangyari kanina, nakabaliktad, pero pwede natin ayusin sa cellphone na adjustment. Browse natin ngayon, video settings, parking surveillance, check natin, duration, collision detection. Meron tayong start recording after collision. Then yung sensitivity, response. Meron tayong front vehicle startup, lane departure, front vehicle collision, sound settings, system. So paano naman pag nasa phone? Pasukin natin. Pumasok na tayo. Ito yung sa harap. Ito naman yung sa likod. Kanina baliktad yan. Inayos lang natin. So ito yung album. Pwede natin makita. All videos, emergency video, parking surveillance, video clip duration. Meron tayong choice kung 2 minutes or 3 minutes. 1 minute yung pinaka-default niya. Anti-flicker, 70My logo, parking surveillance, collision detection is medium. So halos kompleto na tayo. Ang gagawin na lang, etong wiring, iaayos na lang papunta dito. Tapos balitaan ko kayo mamaya. The 70My Dashcam A510 is a great choice para sa mga driver na naghahanap ng maaasahan, madaling gamitin at may kumpletong features. Ito ay nagbibigay ng magandang balanse sa performance sa anumang uri ng panahon, kaya naman popular ito sa mga consumers. Kapag interesado, ilalagay ko lang ang purchase link sa pin comment below. Maraming salamat, God bless, and more power!